Hello, what's up guys? Welcome back to Good Bro Production. I'm here, Barbland Motive, giving you guys another video reaction video. And this time, I'm gonna talk about Akata versus Righteous One sa sunugan sa Kumu 2.0. I-like muna natin yan. Shoutout nga pala kay Looney, shoutout nga pala kay Akata, shoutout din pala kay Righteous One. And ito nga pala ay requested to ni Allen Calbo 8693. Tapos requested din to ni ni Al Fernandez 5599. Akata versus Righteous One Idol. Thanks. Yan, ganun pala. Maraming salamat sa mga nandito para nakaantabay, nakaabang at walang sawa na nanonood sa reaction video natin. Kung bago lang kayo rin sa reaction video natin, huwag niyo kalimutan mag-subscribe, i-like, i-share yung video natin. At kung di niyo man ma-share, kahit i-like niyo na para ma-recommend sa iba. Napansin ko na karamihan ng mga nanonood sa hindi naka-subscribe. Sana mag-subscribe kayo para madagdagan yung subscribers natin. Ganun pa man, di ko nata ay mapapalit ninyong artist. Nandito tayo para sa facts, meaning at message. At kung may masabi na kung hindi maganda, kayo na bahala magpasensya. Ganun pa man, tuloy natin to bago tayo mag-start. Bigyan ko lang yung pedigree ko, music producer in California, may audio engineer at the same time, master hypnotherapist naman, NLP, master practitioner, applied psychologist. Gawin natin guys para makarami tayo. Akata versus Righteous One, sunugan sa Kumu. Let's get to it. Huwag niyo kalimutan, tapusin yung video. Let's go. Welcome to Sunugan sa Kumu. I am the Puting Kalabaw, and this is now the tournament for 200,000 straight cash. The second bracket is about to go down, you heard? And right now, we got Righteous One versus Akata. Right, let's do the coin toss. Akata, call it in the air. Heads. Tails. Who goes first? Let that bitch go first. Papa Doc. All right. Yo, it's already getting saucy in here, you heard? All right, look. Righteous One won the coin toss. Good luck, everybody. Let's go. Action. Buenos dias! Lumpo de Bobo Joey Boy! ¿Cómo estas? Naman sa'yong pagiging agnoy. Pagkakalat ng echas, di mo pa rin ba ma-avoid? Pues espero mueras, hijo de putang mongoloid! Wala ng motivational sheet. Sa buhay dapat ka na nga na mag-quit. You need to admit na sa survival of the fittest ay hindi ka nga fit. Look at your feet! Hindi ka complete! Like ang pilay na naka-defeat on repeat! Iyong paglalakbay, tinabad acid na trip! Ikaw pa'y panay pupuwat wiwi sa brief! Dapat nga na ika'y pagtabuyan tuwing sasakay ka ng jeep! Ang ganda kagad ng umpisa ni Akata, no? Sabog na kagad, you know. Inano niya na kagad, nilait niya na kagad yung pagkatao at yung existensya ni Righteous One. Textbook, magandang magandang intro para sa akin. Anak ang malasin since the day you were born. Saktong natapat ka pa sa akin for your career to adjourn. Rapping paraplegic living teen, physically deformed. Pues kay Sardeo ka sumabit at doon kayo sa circus mag-perform. You fucking kadiring halimbawa of being a makata. Mga fans mong supporting panay galing lang sa awa. Kundi dahil sa useless mong footings, hindi ka makikilala. So anong feeling maging sikat na inutil na di makaranas ng ginhawa? Sumali pa ng tournament! Para yung sa apartment may pang-rent. Lifetime racket mo na nga atang maging mascot na retarded sa kada event. Paralitikong bantog, ngunit babad sa kalungkutan. Kung san-san umaabot kahit income laging kulang. Basta may balakbakan, nagpapakapagod kahit pag-uwi walang ulam. Panahirapang inuuna din kung kani-kanino mangungutang. Sana iyong mapagtanto. Ika'y perwisyong totoo.
dagdag problema sa mundo kay salot na lumpo! Kay J-Kid, you borrowed the mic para lang makapag-record. Di ka nahiya namang disturb dun sa taong busy na mag-work. Sagad pagka-jerk, pati shipping, inasa kay Kid kasi hindi na afford. And when you have the microphone, nag-perform ka ng fraud. You snappled the mic, pinalitan mo ng old. Nang gago ka ng tao at bigla kang nag-mope. Excuse mo sa trouble, ikay naka-survival na mode. But who cares about your struggles? Magnanakaw ka, bro! Pag nahuli, paawa. Maganda agad yung ginagawa ni Akata, no? Kasi ang ganda ng transition niya mula sa panglalait ng physical na katawan ni Righteous One papunta naman sa behavior niya, you know. So package kagad yung ginagawa ni Akata na parang lumpo ka na nga, wala ka nang silbi, pabigat ka sa society natin, tapos abala ka sa mga tao, tapos nagnanakaw ka pa. 'Di ba? So ibig sabihin, doble-doble yung pasakit na binibigay mo, hindi ka nakakatulong sa mundong to. Tuloy natin. Na-emphasize at nabibigyan ng credential yung salitang salot ka bilang isang lumpo. Tuloy natin. Effect yan ang gimmick nitong loser to survive. Pwes isa ka ngang pathetic, paralytic, parasitic, na loser for life. Sa iyong pagkatao, may isang bagay na advice. Mag-isip-isip kung minsan mag-ulam ka ng pride, maghigpit ng sinturon kung alanganin ang lagay, ngunit kung sagad na depresyon yung sinturon sa leeg mo ilagay. Porque palibasa wala namang masaya sa postura ng iyong butot katawan na lukot. Sitwasyon mo'y ramdam, abot kamatayan ng lungkot. Tipong di lang basta sa may ikling kumot, kundi hanggang sa may kabaong, ikaw ay nakapaluktot. Kaya wag ka nang umasa pa sa Diyos at magdasal. Yun ang itsura mo. Hindi ka nun mahal! Ang ganda ng ginawa ni Akata. Even though walang masyadong punchline na talagang malakas, pero yung quality ng mga salita niya doon, direkta pa rin kay Righteous One. So may sakit pa rin doon, even though wala kang inaasahang malakas na punchline. Direkta siyang umaatake kay Righteous One. Para sa akin, very convincing pa din yun. Tuloy natin. Righteous One. Paano kung mag-rap ang puta? Wala akong pakialam! Kubarin mo na nga yung maskara mo, tangina kahit na naman mangyari, parehas din naman. Hindi marunong malait na may kapansanan ng puta. Sumaturo ka kita malait na may kapansanan, pre. Sinumakita kung paano, ganito si Yon, pre. Puta. Putang ina mo, Joey Beringer. Sa sobrang komang ng kamay mo, pagka-chat kita, tagal mo mag-reply sa messenger. Ang bobo mo lang nga mga bisado sa mga tournament, ang hilig mo pa mag-e-enter. Parang antik na inidoro na yung wheelchair mo sa sobrang lala ng wear and tear. Ang kapal pa ng mukha mo magsalita. Eh umaasa ka lang naman sa utusan. Kung hindi ako ikaw, sangina, sarap mo sana utusan. Sarap mo basagan ng ulo na, no, kaya sa 10-wheeler ipasagasa. Yung bibig na laway mo, isagot sa water crisis ng Pilipinas kasi para yung nawasa. Tangina. Alam mo ba yung tanghi mo nakadikit na sa balat? Yung baon ng ininga mo sagad. Kasi ang pangit mo kasama sa bahay. Pagkakain mo, tinatahay mo agad. Sagabal ka sa mga tropa. Gusto mo palagi binubuhat. Kaya na-invento ng mga Duterte yung war on drugs para di ka na daw tinutulak. Sobrang kupal ang ugali mo. Kaya ayaw ka nilang kausap. At nawala na lahat ng respeto sa'yo mula nang kumalat yung balitang pinag-uugas mo ng tayo mo si Liv Trump pati si Douglas. See? We both fucked up people. Pero isipin mo, paano mo pa ako sasaktan ng makating katotohanan kung matagal ko nang tanggap yung mga pangit sa sarili ko? Ano, game? Game! A pleasant evening, everybody. I enrolled at Akata's therapy session today. And the symptoms that I'm feeling are as follows. Let's sit down, judges. Extreme irritation. Hey! Sleeplessness and stress. Mula nung nakita ko nabunot nito ni Marlon yung pangalan nitong Super Bricks. But panicking over you? Come on! Motherfucker, that's foolishness!
today I'll make sure everybody will watch the throne na parang Kanye West. At sa wakas, naunlakan, ako ng sunugan. Pangako, pag namuhunan ako dito buo, malabong hulugan. Pag sinaksakan ng punyat sa tagiliran, wala nang hugutan. Walang panama dahil puro ka lang kaurulan. Walang panama dahil puro ka lang kaululan. Ang inaasahan ko dito, patayan eh. Tapos ito lang, sinikulang ko lang. Sabi ko, pag patayan, wala nang hugutan. Wala kang panama. Mapuro lang yung kaululan. Pero total, nandito ka na rin. Sana wag mo akong biguin. Kung abot lang kita, pinagkukunyat ako na yung mukha mo ngayon, huwag mo akong biguin. Pero, papaikutin mo muna yung leg ko ng 3 pihit bago kita makuha ang lingunin. Ang malas mo ay tinapat ka niluhuli sa Mongoloid at di mo kaya pag-Noel. Palibasa walang sumiseryoso sa'yo bilang battle rapper. May chemotherapy na kanta. Hayop pa. Bakit ugali mo yung cancer? Pinatalsik tuloy ng presidente ang nagkamali siya ng pag-transfer. Walang panama yung dalang pilay jokes pag inaagaramit ka ng wheelchair. Tapos feeling ko na ito matalino siya. Siya yung pinaka-witty. First ako, ingenuity. Ingenuity, okay. Ingenuity. Kung makalahit, feeling perfect lagi to si Mr. Insecurity. Panay bitterness sa 3GS, ito ay napuna ko lamang. Panay yabang ng wala para maramdamang meron. That's dead wrong. Ito ang tunay na may kapansanan. Panay banggit pa ng mga patay na tao para magkaroon ng shock value rating. Pero sa inyo, pag nagbabanggit ng patay na tao para bumigat yung letra, nasaan dyan yung lyricismo? Ganyan pa rin kaya maging opinion mo pag sinabi kong bukas mamamatay na yung anak mo si ritmo. Oh, paano magkapi ko ng title? Hindi ko naman talaga intention na bastusin pa yung bata. Gusto ko lang painumin ang sarili niyang bitter pill kung si Doc para yung ugali niya hindi na lumala pa. Garapan niya galawan, hindi na mamihasa. Kasi marami nagsasabing, pag nakalabang ko daw to, putang ina to, uuwi akong wasak. Paano nangyayari yun? Kung sa panlalait, matagal na akong batak. Kung suntukan tong battle rap, kanina ka pa basag. At hindi ako titigil hanggang yung kayabangan mo, di ko napapakain sa'yo lahat. Ano? Freestyle? Freestyle! Putang ina! Maling-mali. Kasi yung sako na binahon ko para sa'yo, tahing-tahi. Nagmamadali pa naman sana ito lumipat ng second round, taing-tae. Ang kaso nga lang, kailangan niya muna magputulan ng 2 paa para patunayan magkasing-galing kami. Oo, mahirap mabuhay sa gantong mundo. Tanggap ko naman eh. Pero matigas yung ulo ko kaya hindi ako bumibitaw. At kahit na anong gawing lahat mo sa akin, wala nang magbabago sa mapait na katotohanan. Mas nakakasuka maging ikaw! Ha? Tatanggap ko na ako ituring mo akong alanganin. Pero ngayong disadvantage ko na yung disadvantage ko, mag-isip-isip ka na ulit kung sinong tagilid sa atin. Time, utang, ilang tahan, mag-rap. Okay! Hoy, Joshua Martin! Maganda ng pinakita ni Righteous One, no? Sa tingin ko, nakuha ni Righteous One yung first round kasi ang ganda ng paggamit niya ng props ng wheelchair, pati yung nakakasuka bilang ikaw. Even though may magandang banat si Akata, sa tingin ko, na-outshine ni Righteous One dahil sa magandang haymaker na yung tungkol sa sagasaan kita ng wheelchair. Medyo hindi lang ako pabor sa paglabas niya ng punyal dahil sa tingin ko, you don't have to use that kasi masyadong masakit sa mata. Pero yung paggamit niya ng wheelchair, very convincing sa akin yun kasi connected yun sa idea ng pagtunog-tunog, parang dead ka na. Tapos yung mas mabuti pang hindi ako maging katulad mo kasi kasuka-suka ka, pas siniko ka lang. Maganda rin yung banat ni Nico kaso maganda rin yung level ng pagtahi ni Akata ng linya, pero sa tingin ko mas maganda lang yung haymaker at punchline ni Righteous One. Nag-stand out lang yun talaga. Kasi kung pakikinggan nyo, nakalimutan ko na yung part na ginawa ni Akata, tapos na outshine yun ng idea ng sagasaan ka ng
wheelchair at saka yung nakakasuka ka. So edge lang ng ng bagay. Napaka-importante din talaga ng haymaker eh. Kasi nakaka-add talaga ng puntos yun, at pag meron kang nag-shine na linya, nakakalimutan yung part na ginawa ng kalaban mo. Pero edge lang siguro ng 2 beses lang. Yun yung 2 points na yun. Pero kung sa linis lang ng performance, mas maganda yung ginawa ni Akata. Pwedeng manalo si Akata sa first round, pero base sa pagsusuri ko, dahil lang doon sa haymaker na yun, nakuha lang ni Righteous One yun. Pero kung wala yun, yung wheelchair at saka yung nakakasuka, mabibigay ko kay Akata. Alam mo ba kung bakit yung mga dreams hirap kang abutin? Hindi dahil meron kang sakit o yung rap skills mo walang dating. One factor to blame is kung sino-sinong bitch ang ginagawa mong mahalin. Eh hindi ka naman kaibig-ibig! Ba't di mo na lang yung tanggapin? Nagsusyota ka ng pokpok. Masyado maraming dead air yung ginagawa ni Akata, nakaka-apekto yun sa charisma niya bilang isang artist. Although sa tingin ko style niya, pero iwasan lang kasi the more na maraming dead air, nawawala yung momentum eh. You're looking for love sa mga puta, ganun kakatanga. Di mo ba nakikita na tanging kinikita mo lang habol nila kaya sila nagtsatsaga? Kaya shoutout kay Arik! Di ba tinatanong mo sa akin kasi may mga nagre-reklamo sa TF? Pues bukod sa mga adik, isa tong si Boy Paralitic na palaging pineperahan ng GF. Bugok na umaabot ng beer house kakahanap ng karamay. Yung mga pok-pok, di lang basta tinitable, yung pang binabahay. Every year na lang toto, iba-iba ang tinuturing ng panganay. Napakahaliparot mo, boy! Siguro nagmana ka sa iyong nanay. Nagmistula ka ng puta, pati sa pagrarap mo. Kakajowa mo ng pok-pok, pati lifestyle nila na-a-adapt mo. Tirador ng mga putang single mom, para lang sa kanya may mag-alaga. Pilantod na pilit tumata yung ama sa tamod ng iba, makaiwas lang sa pangungulila. Pilit ka nagpapakaamay, wala ka namang pakinabang. Tapos anong ituturo mo sa mga bata? Habang buhay, magsigapang! Wow! Sarap ba sa feeling every time they're calling you daddy? Napakalaki nun, nabaril si Righteous One yun. Hindi lang yun connected sa buhay niya, connected din yun sa realidad. Boom, nabaril din si Righteous One. Napakalaking kabastusan yun sa kanya. Kasi bilang isang lumpo, mga taong merong kapansanan, kailangan nilang mag-extra. Isipin niyo guys, kailangan nilang gumawa ng extra para lang mapansin, di ba? Kailangan nilang magsipag ng 100 times para lang mapansin at ma-appreciate. Habang tayo, kumpleto tayo sa kamay, nakakalakad, nakapag-isip ng maayos, may pinag-aralan, hindi natin makita kung ano yung gusto natin sa buhay. So, malaking anggulo yun mula kay Akata, yung silipin yung bagay na yun. Then how's the treatment sa tuwing wala ka ng money? Mukha kang pagpapagamit, tinuring mo ng hobby. Pilit kang pinaggigig para may pambili sila ng Shopee. Naalala mo ba nung humingi ka ng tulong dahil yung jowa mo buntis? Dumidiskarte ka ng pang-check-up, hindi naman pala ikaw yung nakabuntis. Nag-post yung babae ng positive PT sa FB. Muntik pa kitang itawag para mag-congrats sa'yo. Kaso next scene, biglang nagpalit ng DB at siya'y nakayakap sa lalaking nakatayo. That's what you get! Oh, anong scene yung si Rolling? Wow, ang laking bagay nun guys. Nabaon si Righteous One dyan sa second round. I don't know paano pa siya makakabawi sa second round. Sa tingin ko dito sa second round, binanata na siya agad ni Akata. Di na siya pinakawalan. That's what you get from masking your misery with kalibugan. Wow. You keep living in fantasy upang bitter reality makalimutan. You always forcing to form a family na para ka nangangampunan without realizing na ikaw pala mismo yung ginapupo ng kulang. Naalala ko tuloy yung mga
Ang laking bagay nun, no? Kasi, I mean, lahat ng mga may kapansanan, they deserve to be loved. They deserve na magkaroon sila ng atensyon, magkaroon sila ng partner. Pero minsan, it takes a lot of balls na tanggapin na, I'm never gonna find one. May mga tao dyan na kompleto, gwapo, mayaman, kompleto kamay, walang kapansanan, pero hindi makahanap. Kung yung perfectong lalaki nga na 6 figures ang income, malaki titi, pogi, maganda katawan, hindi nakakahanap ng babae na maayos, yung lumpo pa kaya. Yung mga sikat nga katulad ni Brad Pitt, ni Johnny Depp, yun nga iniiwan ng mga babae. Successful na yun. Paano pa kaya yung mga lumpo? It's really hard to find somebody na talagang mamahalin ka talaga. So, pinakamahirap bilang isang lalaki talaga yan eh. Kailangan talagang mahalin ng mga lalaki yung passion nila. Hindi dapat natin minamahal yung tao na gusto natin. Kundi, ang minamahal talaga dapat natin yung pwedeng maging tayo balang araw. And at the same time, yung pagmamahal natin sa Diyos. Kasi pag minahal natin yung Diyos, lahat siya mauulanan eh. You know, yun yung technique talaga doon, guys. Once na mahal mo yung Diyos, makikita mo yung para sa iyo. Yung yung karera mo, magpo-focus ka lang doon. Tapos yung mga tao na ma-inspired sa iyo, yung magmamahal sa iyo. Napakahirap tingnan yung mga ganyang klase ng mga angulo, which is katulad ko, magkakaiba tayo ng perspektiba, magkakaiba tayo ng pananaw sa buhay at opinion. Pero napakalaking bagay na although may mga tao na talagang, may mga tao kasi especially may mga kalalaki na tanggap na nila na hindi na sila mag-aasawa, tanggap na nila na may mga lalaki din na parang after nila ma-broken heart, wala na, tama na. Ayos na sila. Pinapractice na nila yung celibacy. Yung celibacy, yung tipong mag-isa na lang sila. You know, hindi na sila nangangarap pang i-search niyo celibacy, guys. So, parang gusto lang nila pag isa sila, hindi na sila mag-aanak, parang sila na lang. Kung mamatay man sila, yung ari-ari na lang mapupunta sa charity. Parang gano'n. Parang ang target na lang nila legacy. Gano'n na lang. Diba? Tuloy natin, guys. Stories kung gaano ka kamanyakis. Tuwing sisibak ka daw, sagad pagkarapid, tinatigang ka na rabbit with matching salivation na labis na parang may rabies. Kaso tuwing lalapasan ka daw, bigla kang nagparang jabawakis. Kaya pala ultimo mga pokpok, naaalibadbaran sa'yo, mungas ka. Kasi sa tuwing lalapasan ka, imbis man lambot, naninigas ka. Ayun tuloy! Yung ex mo, nagpaiyot na lang sa nakikirecord sa'yo na rapper. Kantutan galore sa second floor habang ikaw nasa babaw pang yun na-record ni Master. Ginago ka nung girl, but you're not fucking Johnny Depp. Ikaw ay Amber Heard na dumijebs pa rin sa bed. And yes, karma is a bitch and you should hear what I said. Kakalinis ng yung partner sa yung shit, iniputan ka niya sa head. Kaya kung wala ka pa rin balak, Masyado masakit na yung ginagawa ni Righteous One. Mukhang nagpapogi si Akata sa first round, parang nagpainit siya doon, tapos sa second and third round, doon kanya wawa sa akin. Napaka well-crafted na ginawa ni Akata dito sa second round. Talagang sinira niya yung pagkatao ni Righteous One, which is okay kasi para sa akin ganyan talaga yung idea dapat sirain mo yung value ng kalaban mo. Yung personals talaga pinaka-importante na maisalansan mo sa amin ng napakaayos. And sabi nga nila si Akada daw merong psychology major. I don't know kung katulad ko may practice siya. Kasi business ko yan. Pina-practice ko talaga yung pagiging psychotherapist ko. So kung ina-apply naman ni Akata yung natutunan niya dyan sa battle rap, I don't mind. You know, kasi kailan ba ako nag-start mag-react? 2001, 2002. You know, si Akata bago din yun eh. So, bago yung labas niyang ganyan, para sa akin effective yan. Kasi marami tayong natututunan every time na maggaganyan si Akata. May nakukuha tayong mga bagay sa mga sinasabi niya kasi napaka-importante din na mahimay natin yung mga bagay na ganyan na hindi naiintindihan ng mga tao, you know? So, diyan ang bagay niya kasi wala nang mukhang maihaharap si Righteous One after this round. I'm pretty sure etong round na to nag-define ng second round kasi
kahit ano pang sabihin ni Akat at ni Righteous One dito sa second round, it's not gonna match it. Energy, detail, pati yung bigat ng mga sinabi ni Akat tungkol sa pagkatao niya, wala na siyang kawala dyan. Tuloy natin. Tumigil and you keep searching for a girl na sa'yo nananatili. Then look for someone who's copro/urophilic, mga taong fetish ay makakita ng tayo at hihi, naihi at nang sa ganon ikaw yung best pick na kanilang piliing makapiling. Dugyot! Masakit yan kasi si Righteous One, kumukuha siya ng validation kay Lalune. Every time na nag-spit siya, tumitingin siya kay Lalune kung okay ba yung banat niya. Pero sa tingin ko hindi niya nakakuha yung attention na gusto niyang makuha o yung thumbs up na gusto niyang makuha. Kasi although sa akin nakuha naman ni Righteous One yung first round, pero sa tingin ko hindi yun yung 100% ni Akatay, parang nagpainit lang siya dun eh. At saka may haymaker si Righteous One. But this second round is very defining moment kasi masyado na yung mabigat. Below the belt na yun eh. Tuloy natin. Second round. Ang ano, hypocrite tong rapper na hala ko ba pinaglalaban mo talaga dito legalization ng cannabis? Ba't biglang labas mo mutation yung bis nga biglang naging chismoso psychiatrist? Ha? Psychiatrist, guys, magtatrabaho ka talaga sa mga mental hospital niyan o may sarili kang practice tulad ko. Nagre-reseta ka ng mga gamot. Katulad ko, hindi ako nagre-reseta ng gamot. Psychotherapist lang kasi ako, guys eh. Kasi sa tingin ko, pag nababaliw yung isang tao, meron na silang chemical imbalance sa pag-iisip nila. May bagay na doon na parang hindi na nagiging sila. For example, merong mga tao na nag-a-addict sa drugs o kaya sa mga substance. Yung mga substance na yon yung nagbibigay kahit lang alcohol eh. Nagiging sila doon eh, nagkakaroon ng tendency na umaasa na sila doon para mag-function sila. Merong mga tao na highly functioning tulad ng functioning alcoholic, functioning marijuana addict, may nagpa-function sila ng maayos pag nakakahit-hit sila kasi pakiramdam nila nakakalma sila o parang buo yung araw nila. Ganon din yung mga tao na pag nagko-computer sila, pakiramdam nila okay ako. Kasi nakapag-computer ako. Pag hindi nila nagawa yung bagay na yun, nagpapanik sila. So, maraming mga bagay na nakaakibat sa pagkatao natin na nagbibigay sa atin ng kabuuan. At pag wala yung bagay na yun, nagpapanik tayo. Yun yung nagiging source ng pagka-moody natin, nagkakaroon tayo ng panic attack, nagkakaroon tayo ng migraine. Maniwala kayo sa hindi, magkakaroon kayo ng migraine, magkakaroon kayo ng parang kinukumbulsyon kayo, naninigas kayo, o parang nagpapalpitate kayo. Pag may mga bagay kayo na hindi nagagawa, na palagi nyong ginagawa, at tradisyon nyo sa pagkatao ninyo, religiously, katulad ng mga bagay na yun, mahirap na yun, especially pag nagda-drugs ka, kailangan mo na yan, magkaroon ka na tinatawag na pumunta ka sa rehab, doon makakamit ka ng psychiatrist, o kaya naman may mga hospital na may ganun, may mga nurse talaga na kahit pa paano tinuruan sila paano magturo at makapag-cope sa mga pasyente. Sa trabaho ko naman, syempre hindi lahat pwede mong makausap lang eh. At biglang pag nakipag-usap ako sa isang tao, hindi ko lang sila biglang kinakausap kasi meron akong papel kung saan dinadiagnose ko yung mga tao. Pero yung papel na yon at mga katanungan na yun, kabisado ko na. So, yung mga diagnostic na yon dinadaan ko na sa pakipag-usap. So, hindi nila napapansin yun habang kinakausap ko sila, nandun na yung diagnostic. Tapos, nasa isip ko na lang at nire-record ko na lang, may recording ako, tapos may papel ako, tapos kinakausap ko na lang kung ano mga problema nila, kung ano yung mga bagay na ganito, ganyan. So, doon nakukuha na lang kagad natin kung ano yung dapat nating, ang pinakamahirap sa trabaho, kaya on the spot to eh. Kailangan mo silang kausapin, alamin yung problema nila. Sa mga bagay na ganyan, yung diferensya between psychotherapist at psychiatrist, may mga psychotherapist talaga na katulad ko, gumagamit ako ng hypnosis, NLP, neuroplasticity, CBT, at kung ano-ano pa para maayos kagad yung client. Kasi meron kaming reputation na one-time therapy. After ng therapy na to, I'm pretty sure you're magpa-function ka na, okay ka na. Pero sa psychiatrist, guys, medyo ka na nun, mahirap ka nang gamutin nun na you will take some sessions. May session din ako pero
usually 1 to 2 sessions lang okay na eh. Especially pag hindi naman grabe. Depende sa kaso. Pag magsa-psychiatrist ka na, kailangan mo na mag-take ng may reseta ka na niyan, meron ka ng relaxant, sa mga meron ka ng kung ano-ano pa para hopefully hindi kayo mapunta diyan. At I'm pretty sure sa Pilipino bihira lang yan. Bihira lang ang therapy sa Pilipinas dahil karamihan sa inyo almost 60 to 70% nagmomotor. At wala akong client na pumunta rito na nagmomotor. Kasi yung mga tao na nagmumotor, mataas ang malaki ang hippocampus nila. At yung nagmumotor na tao masyadong sanay sa idea ng focus. Kasi nakamotor sila, no? So, pag sinasabi nila pag nagmumotorsiklo, hindi sila nagte-therapist, which is true. Kasi yung pagmumotor nakaka-apekto sa psyche ng pagkatao. Kaya pag nagmumotor ka, ibig sabihin, diretso ka. Very aware ka sa mga paligid mo. Ang laking bagay nun, guys. So, ako bilang isang therapist, sinasabi ko sa inyo na pag nagmumotor kayo, goods yun. Kasi ako, nagmumotor din ako eh. Ang motor ko is Yamaha V-Star 650. So, 650 yun. Masyadong mabigat, masyadong mabilis din talaga. So, yeah, pag nagmumotor kayo, ibig sabihin, goods yun. Sinasabi ni Sir Plan, pag nagmumotor ako, so, goods ako. Meron napakaliit na porsyento na mapunta ako sa therapist. Kasi, nakakatulong yun sa awareness, nakakatulong yun sa focus, at lagi natitrain yung pag-iisip ninyo. So, 30 minutes na pagmumotor kada araw, goods kayong lahat doon. Tuloy natin, guys. So, totoo lang guys, sa psychiatrist, masyado nang mabigat yun. So, iwasan ninyo magbaliw-baliwan o gumamit ng droga. Once na tiningnan na kayo ng psychiatrist, you're done. So, hopefully, ingatan ninyo yung sarili ninyo, iwasan ninyo mag-drugs. Tuloy natin. Iniputan sa ulo. Lolo mo, hindi ako papayag maiputan sa ulo. Ayaw kitang ilagay sa ulo ko. Inadaan sa projection. Pero wala naman talaga mabigat sa sinulat. Puro kwento, invento. Mas matigas pa yung ang lambot ng sulat mo. Mas matigas pa yung simento. Paano tuloy? Hoy, welcome back. Here's a brand new episode of Exposing Akata. Ngayon, malalaman na ng mga Pilipino kung bakit sobrang drama mong gaga ka. Nung huling laban nila ni Deo, panibanggit ng kumpleto ng pamilya. Kala mo talaga, bara na. Isa daming beses ng dalaw ko sa bahay nyo, wala ka pang ani-anino ng tatay mong nadadala. At bali-balita ko, hindi pa rin nakakalabas ng kulungan yung drug addict na mama niya. O ano, wala na akong pakialam kung hindi na ito dapat pag-usapan pa. Pagkatapos kitang durugin ng pinong-pino, sisiguraduhin kung hindi ka napapakinabangan, ha? Buburahin ka sa mentalidad na lahat ng nanonood dito, naharang ka. Kasi wala ka namang kwentang tao eh. Mas pinili pa nga na nanay mo magpakulong kaysa alagaan ka. Kaya, lumaki sini ko na chore ng walang taga-subaybay. Bakit matulog sa mga malamok na lugar kasi walang taga-baybay? Iniwan ka lang, tanging ina mo na parang ex-BKII. Kaya anong pakiramdam na ako naman magsasabing, pakamatay ka na, Nico? Wala na yung saysay! Isipin mo yun? Yung sugar may daddy, ikaw wala. Wow! So, bumabanat naman ngayon si Righteous One personal. Nagsulat si Righteous One. Yung Paris may mami, ikaw nga. Ano, Nico? Kaya pa? Wow! Hindi yung problema sa'yo eh. Puro ka karakter. Pege naman lahat, hilig mo magtuturo. Sila naman dahil sa delivery mo, kumbinsido. Character defines attitude. May character kang maayos, maganda, nakikita nila yung attitude mo base sa character mo. Minsan nga, hinusgahan na kagad yung attitude mo base sa character mo. So, character defines attitude. Tuloy natin, guys. Dami ko naman tropang kututo. Isip mo yun, ang dami nang umahanga sa yung gago ba? Hindi ka naman talaga mabigat magsulat eh. Eksagirado ka. Pero kung bukas lang yung mga mata nila, hindi na yung gagana. Yung tipong inusok lang ng karayom sa inyo, sinaksak na ng espada. May utak na yung katapat mo, lahat ng yan, baliwala na. Lagi mong inuutusan kami lumabas sa kahon, palibasa, doon ka lang kakasya. Okay. Ano naman na, Nico, kung ano pinagdodroga mo, hindi na yan marijuana. May pag-asa pa, bro. Pero ang kaso nga lang,
Hindi nga pala naniniwala to si Tanga sa mga ganong opinion. Kaya hirap na kami pakisamahan pre. Sana ramdam mo din yun. Manil na si Kupal sa mga payo at kahit na anong suwestyon, buhay ka pa, patay ka na. Condolence yung. Ang taas ng bilib sa sarili. Kumpiyansa lagi through the roof. Pero ulong sa vicious cycle, parang yo-yo. Loop de loop. Sa daming failure, bawat bullshit, sablay bawat mission to regroup, butas-butas matagal na, brrrr! Huwag kang feeling bulletproof. Pero inspirado lagi may marating sa Badger Rock Circuit eh. Walang mapagmalaki. Bukod sa yabang at pang-alien yung pinagsasasabi. Kapag tablado na, nagmumukmuk na lang sa tabi. Sobrang layay! Ako nagrarap. Masaya lang kasi. Tawag niyo sa sarili sa Olonga ko, alam niyo ba? Hip-hop god. Hip-hop god ang puta. Sa laula ang puta. Tangina, hindi ko mayang nga sa sarili mo. Sa laula ang puta. Pwede ba bago ka magkaganyan? Utang na loob sa mga kanta mo, mag-recap ka na muna. Hindi ka offbeat, overlap. Tapos kasi yung tawag mo sa sarili mo. Aba, matindi to. Na mas pipiliin ko ba yatang makinig ng 3 album ni Badan kaysa makinig ako ng EP mo? Nag-record kami. Tangina, na-pressure ako ng sobra. Alam nyo ba, paglapag ko kasi si Tanga sa studio, nakatodo pa ng forma. Pinatahimik kami ni Bagsik, para daw walang kukontra. Mic check para smooth, pasok na recording booth, tapos ayun, 4 na oras sa 4 bars ang puta. Yung bad trip ko ng araw na yun, hindi ko nagawa na kontrolin. Pero bilib ako sa kabaitan ni right na 727 grip. Sa laki ng katawan niya, hindi ka niya nagawa na sa pakig. Pero pinagtula kita sa arawan nun, di ba? Tanda mo, para daw mo marinig sa club. Sorry ako ng sorry ng araw na yun, bilang tropa mo, pero sa loob-loob ko, bagay siya yan. Tangina kasi yung bobo mo mag-rap! Walang kwenta manunulat! Yung mga verso puro trapo. Di pa rin epekto sa damdamin kahit 1 taon mong pinabisado. Kahit mag-meditate ka magdamag, wala na sa'yong magbabago. At kung may akal ka pa rin, doon ka sa mental hospital mo magreklamo. Kaya, paano mo makukuwang matahin mo pa ako? Kung agwat ng tinta natin eh, patanis tulo. Wala ka naman talagang pag-unlad na nadali. Walang pag-angat na natamo. At kahit na anong gawin mo rito bilang akata para sa mga mata ko, ikaw pa rin siniko na bano. Balo! 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 Di ba yan na naging pansagsaga po? Kasalanan mo, di na yan magbabago. Pero buti na lang, may easy mail na dumating para magdala ng panalo. Maganda yung ginawa ni Righteous One but it's not enough. I'm sorry Righteous One, sa tingin ko na-define ni Akata yung second round. Masyadong maganda yung storyline niya doon. Tsaka yung mga schema niya. Tuloy natin. Okay! Ang ina. Sige, timing mo na. Let's give a moment of silence for the soul of our beloved brother, Mr. Joshua Martin Garigor. Very good. Garigor. Okay, masagot ko yung patay. What have you done? Ba't ka sumali ng sunugan? Yung contract, di mo man lang tinignan kung may memorial plan. Akata versus Righteous One? Considered accident na yan. Kaso mukhang yung admin walang pakialam, di man lang naganda ng ambulance. Pagkat nandito ka na nga sa ika-3, dito ka na matitipress. Mangwasak aking interes, I will put you into rest. I'll leave your family distress. Pag ang kanyo inassess, di mo kakayanin itong test. Mercy killing na to, best! Sige, magbasa ka nung ang pangit daw ng rounds mo basahin. Galingan mo naman mamaya. Yes! Your condition is hopeless. There's no remedy na dyan. Binuo ka, walang purpose, di pinag-isipan malamang. Your parents are worthless, di ka man lang sinuportahan. Porket anak nila ay footless, ito'y kanilang tinakbuhan. Yan. Na-destroyed na naman si Righteous One. Wala pa tayo sa dulo ng bara ni Akata but
Very defining yung sinasabi niya. Kailangan talaga ni Righteous One ng miracle dyan. Malaki talagang punchline o haymaker na magbubura ng mga sinasabi ni Akata. Sa tingin ko, nakachamba lang si Righteous One sa first round, but third round, medyo may kasakitan na naman yung ginagawa ni Akata kasi even though redundant yung ginagamit niyang angulo, it's still very effective kasi napakadami mong pwedeng sabihin doon eh. At lahat yun, yung pagiging lumpo o pagiging ni Righteous One, connected yun sa lifestyle niya. At everything na nangyari sa buhay niya, ang bagsak nun dun sa pilay niya pa rin. So, napakalaki nun. Para kasi nagkaroon ng tinatawag na web, na parang yung nakasapot at nakasentro yun doon sa pagkapilay niya. So, lahat ng kamalasan, problema, nangyayari, lifestyle, buhay niya, mapa future or past, nandoon yun dahil sa pilay siya. Yun yung pinaka-reason. Tuloy natin. That's the problem in our society na panay titipuke thinking. Nipolepsy everlasting, mga satukso ay weakling. There's something smells fishy in this species na panay affection fishing. Sila na nga tong mga walang breeding. Sila pa tong breeding ng breeding. So better call Ronnie your dad and tell him he's whack. Napakalaking bagay din yung sinasabi ni Akata tungkol sa mga breeding na ganyan. Kasi, eto explain ko lang to guys kasi may mga tao talaga, katulad sa sinasabi nila, mahirap na nga kayo, anak pa rin kayo ng anak. Sa squatters area, malayo lang tayo guys para kahit paano kung meron man mag-cut neto o mag-share netong video na to, at least malaman nila yung point. May mga, nasabi ko na to last time pero may mga pulube, di naman pulube, but may mga taga-squatter o mga mahirap na anak sila ng anak. Ganon din yung mga nasa probinsya, anak din sila ng anak. O yung mga tao na nahihirapan, anak sila ng anak. O kaya may relationship pa sila, di ba? Kahit alam nila naghihirap sila, nagjowa pa sila, nag-asawa sila. Ganito kasi yan guys sa subconscious may conscious mind at saka may subconscious mind kasi ang isang tao. So, ngayon, yung idea ng success, hindi nila mahanap yun Pero dahil nahihirapan sila sa buhay nila, may mga bagay din na sa tingin nila kaantas ng paghirap kuhain ng success. Katumbas ninyo yung paghanap ng love life. So sa tingin nila, gusto ko makita ninyo at marinig ninyo to at may transfer ko sa inyo na maayos. Ma-project ko sa inyo. May mga tao na naghihirap sa squatters area o mga pulubi o nasa probinsya. Yung kahirapan ng pagkuha nila ng success at marangyang buhay, para sa kanila ang kalibel nun ay yung makahanap ng tunay na pag-ibig. So instead na maging successful sila sa buhay nila, naghahanap sila ng tunay na pag-ibig. Kasi pakiramdam nila, pag nakita nila yung tunay na pag-ibig nila, yun yung success para sa kanila. At yung byproduct na yun, magkaroon sila ng pamilya. At karamihan sa kanila, nagiging enable lang. Na-activate lang yung pagkatao nila pag nandoon sila sa crisis na meron silang kailangang i-celebrate. Tulad ng panganganak ng asawa nila, pagkakaroon ng bata, nagkakaroon sila ng purpose. At yung purpose na yun ay magsipag at maging mabuting halimbawa, magulang, o magkaroon ng mabuting pamilya sa kanilang mga anak. So parang kaya ang reason nila, okay, mahirap lang kami, pero at least mabuti akong ama. Okay lang mahirap kami, at least mabuti akong ina. Okay lang kahit nagsusumikap kami para maitaguyod yung pamilya namin. Diba? Pero ang defining moment doon, bakit mo inuna yung pagkakaroon ng pamilya kahit alam mong hirap ka? Kasi yung idea nila, kasing hirap ng success, yung pagkuha ng mahal sa buhay. So para sa kanila, pag nagkaroon sila ng mahal sa buhay at partner, successful na sila. May katulong sila pag nahihirapan sila, meron silang kayakap pag nilalamig sila, o kaya naman pag nagkaroon sila ng anak, nagpupursigik sila, doon lang kasi na nakikita at na-enable yung sarili nila na makapag-focus. Kasi nung sila lang, hindi sila makapag-focus Kasi pakiramdam nila bilang sila lang at individual, hindi nila mahanap yung tunay na sila. Di nila mas tipid yung pera nila, gastos sila ng gastos, kasi wala silang pinaglalaanan. Hindi nila alam kung saan pupunta yung pera nila May trabaho sila, pero nagagastos nila, nagbabarkada sila. Ngayon, pag nakahanap sila ng pag-ibig nila, bigla sila magkakaroon ng direksyon, magiging maayos yung buhay nila, pero naghihirap sila. Ngayon, kung talagang gusto ninyo maging successful, kung hindi naman talaga yun yung gusto ninyo, bakit hindi kayo mag-focus para paluguin yung buhay ninyo? Maghanap kayo ng mga tao para maging mentor ninyo. Magpaturo kayo maging successful. Bakit hindi ganun yung gawin? Instead, naghanap sila ng maiiyot nila.
Bakit? Kasi yun ang pinaka-defining moment nila para sa buhay nila. Sa tingin nila, yung paghanap ng pag-ibig, yun yung success para sa kanila. At the same time, minsan di natin makita kung ganun ba talaga eh. Yung ba talaga yung issue, Sir Plan? Which is, hanapan nyo. Hanapan yung ng iba pang issue. Kasi may mga tao na talagang na-in love. Pero mas pinili pa rin nila maging successful. Kasi they're sure, pretty sure, na one day, mahanap din pa rin nila yung pag-ibig na para sa kanila. Dahil meron silang malaking idea sa pag-iisip nila na kung true love yan, kahit magkahiwalay tayo, babalik tayo sa isa't isa. Diba? Yun lang naman yun. So, tuloy natin. Inuuna pa manok kesa sa sarili niyang anak. And compose your mom and tell her she sucks. And wish her some luck maka-blowjob ng mayamang burat. Nang para kahit papano sa'yo naman siya ay makapag-provide bago ka pa niya tuluyang hayaang mamatay. Dahil sa mga magulang mong peste, buhay ng iyong lola na kandaleche-leche. Imbis na magre-relax na lang sana, hindi pa pumwede. Kasi para buhayin ka ng bata, napilitan pa siyang magtinda sa palengke. Ilala-sacrifice sa lahat para lang alagaan ka't mabusog. Pero tumanda ka ng pilay at walang utang na loob. Di ka man lang makapag-abot ng pambili niya ng gamot. Mamamatay na lola mo. Inuuna mo pa rin kantot. Sitwasyon mo at ugali parehas lang na sobrang ugly. You deserve a life that is tragic. You shouldn't be happy. You just prove that you're trashy the way you abandon your granny. So this must be the logic why God gave you cerebral palsy. Sa social media, Ang laking ginawa doon ni Akata, no? Kasi yun yung pinaka-worst na pwedeng sabihin din ng isang tao eh. Kasi nabubuhay tayo, naghahanap tayo ng purpose, di ba? Ano ba purpose natin? Ba't ako nabuhay ng ganito? Nabuhay ng ganyan? Ngayon, parang sinabi ni Akata, ayun yung purpose mo. Kaya ka binigyan ng pilay na katawan dahil nga yung ugali mo magiging masama paglaki mo. Which is, ganun nga yung sinasabi ni Akata. Very sakit din no na, well, yung sa isang banda naman, sa talino na i-share ko sa inyo, kasi ang mga matatanda, once na napanganak ka at naging mature ka, their job is done. So, karamihan ng mga tao, pag na-reach na nila yung adulthood nila, ang purpose naman nila magparami. Kasi yung very existence ng bawat individual at human species is to replicate, survival and replication. Mag-survive yung genes mo at makapag-replicate ka. Yun lang naman talaga. Tuloy natin. masyado ka pang pa-woke. Even though your life is nothing but a joke. Genetic dysfunction diagnosed. Mga allergic kayo sa growth. Poor mindset at sad boy syndrome. Nakuha nyo ng both. Berenguer bankruptcy. Buong family nyo broke. Pag napanood to ng iyong granny, tsak siya'y one hit stroke. Shoutout sa lola mo. Kaya kung ako sa'yo, umuwi ka na ng may kawayan bago pa yung lola mo sa kabaong ilagay. Hindi yung mag-I love you ka pa lang kapag malamig na yung bangkay. Ano? Red flags? Yan, ganyan pag-akata design. Libreng umaray. Mala Walter White pag nag-commit ako ng crime. I will fucking push this cripple na siya'y magpakamatay. Ding 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 ding. Hector Salamanca, sabog ka na pilay. Ano, papalag ka pa? Oh? Kung itis is papa kita. Sa tingin ko, nakuha na naman ni ating third round. Even though mayroon pang sasabihin si Righteous One, but I think it's really hard to catch up. Kasi puro below the belt na yung binitawan ni Akata at may mga tumatak doon na mga linya na sa tingin ko kahit ano pang sabihin ni Righteous One at kung ulitin niya lang yung second round niya, it's not enough. Ano pala enter mo?
Mamatay na daw yung lola ko, lakas-lakas pa na, nagja-jogging pa, tapos nagsusugaw. Tawag siya ng puso. Kadiri ito. Hindi ko inapando na yung pamilya ko. Sabi nila, buhayin ko yung sarili ko. Marami kasi sinabi na hindi totoo. Pero huwag na natin ipaliwanag. Gusto ko lang naman sabihin, Hoy Nico, ano ba kung ano yung nakakapagpailing sa akin dito? Bukod sa nagmaskara ka pa para lang makalamang, yung paniniwala mong kayang-kaya ko baklasin ng angko rito. Sige, stilo mo na yung pabor dito. Move. Ikaw na yung paborito. Pero hindi ako titigil hanggat hindi ko nababaklas tong piling pader na to. Guguhitan ko na parang vandalismo. Tawa ko kung bakit ang tapang mo tingnan sa mata nila. Hanggat imahay ka lang naman. Alam niyo ba pag wala ng tao, grabe na yan kumailang. Pag marami na ulit nakapaligid, akala mo talaga preparado sa bawat inkwentro. Lahat papalagay. Pero puwera rap, matanong kita. Bakit kung nakasira ka ng TV sa gitna ng tropa ni Balakid, isang taon mo siyang hindi na-replyan? No, bakit? May utang ba yun sa akin? Yan! Akatang yung tapang-tapangan! Pero peke yung bayag. Sa akin lang naman yun astang demonyo. Kasi daw mo kung walang palag. Umaasa sa panlalait at peking mga kwento, uwi akong basag, kahit malaglag mo ko dito, no match ka na sa akin. Kasi hindi ako katulad mong duwag. Sipin mo yun? You're a pussy ass bitch. While I face my fears and never run. I never run. Face my fears and never run. Kaya hindi tayo magiging parehas even if we spit the same skills. Kasi hindi ka makaharap sa TV. Imposible maging mainstream. O, di ba? Baka naman sabihin mo, magdahilan ka pa, habol mo, hindi pagsikat. Eh, isipin mo nga, di ba ikaw reklamo ng reklamo sa TF? Ba't ka may tinatawag mong mahihirap? Astang senyorito pa palagi, gusto ng resultang walang ina. Ikaw ang tunay, ikaw ang tamad, gusto ng resultang walang sikap. Ikaw ang miseducator, hindi ka educated. Bulok ka talaga na rapper, hindi ka underrated. Rap skills mo hindi faded. Sadyang wak ka ever since. So my advice is drop the mic so you can find some better means. Sino mo pwede ka naman mag-focus sa libro? Pinoys. Come on dog. You don't even need a new set of eyes to see. Na wala pa naman yung dala mong table of contents sa dala kong music library. You're just a forward for me to go forward. Oh, full speed ahead. Para sa amin, umpisa pa lang ng tournament. Para sa'yo, beginning of the end. O, sige. Talk psychology. You can psychoanalyze me. I know Kala's device me. I've been living my life around psychologists. There's no way you can surprise me. Can't you see, faggot? I'm way past ahead. This is way past danger. Start praying if you recognize the Savior. Psychology all you want, you got sight. Psychology all you want, you got onslaught in this bitch like Magneto and Xavier. Yeah, I know that was a risky line though. I would have settled for something much safer. Follow your whack rappers that can't pick up my brain, we can break it down for y'all later. Isipin mo? Oo nga eh. Meron ako cerebral palsy. Pero umabot ako sa ganito na tagpo. Yun pa lang sapat na nakatibayan na hindi ako dapat nag-aaksaya ng oras sa mga tao na ganito. Binanggit ko yun pampalubag loob. Para naman hindi ka magkampo. Pag sinampal kita ng katotohanan, kaya kayo patalo ng sarili lakas mo. At sa mga susunod ko mga kalaban, tandaan nyo po mula ngayon. Sige na! Kayo na nakakalakad, lamang na kayo ng takbuhan, but guess what? Hindi naman ito marathon. Hindi pa ako nakakakitang ng kataon na kasya yung maraming tao. Baka ngayon pa lang pag nagkataon. Pag pinalipin ko kayo sabay-sabay gamit yung 200k, pati po ni Raya Paz magkakaroon. Sa tingin ko, landslide na to, nakuha ni Akata second and third round. Big props pa rin kay Righteous sa ginawa niya sa first round, pero pwede pa rin makuha ni Akata yun base sa mga judges. Ako, nakita ko lang, sinuri ko lang kasi mas maganda yung haymaker na pinakita ni Righteous 1. But second and third round is
too much. Too much para kay Righteous One. Nasira siya doon sa second round. And kahit ano pang sabihin niya, it's not gonna be effective anymore. Ganun pa man, kung nagustuhan yun, guys, tingnan muna natin. So, I'm pretty sure panalo na si Akata dito. 0, 8. The results are in. We got the judges voted 5-0. And Akata moves on to the next. Yoshi Rogers, Yoshi Akata. Yan, kung nagustuhan yun, guys, huwag niyo kalimutan mag-subscribe, i-like, i-share, at mag-comment na rin kayo kung nagustuhan nyo, guys. Tulungan nyo lumaki yung channel ko. Ganun pa man, maraming salamat, guys. Kung nagustuhan nyo, bibigyan ko siya siguro ng 9. I'm pretty sure. Kasi may mga parts na sinabi si Akata at si Righteous One na okay, pero sa tingin ko hindi siya yung parang very intense. Pero 9 pa rin siya sa akin, malaking bagay na rin yan. Ganun pa man, galingan nyo sa lahat ng bagay na gusto nyo gawin sa buhay nyo, sa pamilya nyo, mga kaibigan nyo, mga tao na paligid sa inyo, tigit sa lahat. Good sa kayo palagi. Plan motive nga pala ng good book, ingat kayo lahat dyan. Peace out, kita tayo sa next video.